pleasant morning, students. Sa Filipino, isang mapagpalayang umaga sa inyo. Ako si Ginoong Blenard M. Matulan. At ako naman si Binibini Judith Moretti David. Tara at sabay-sabay tayong lumayag sa panibagong yugto ng pagkatuto gamit ang salit-salin. Bago tayo tuluyang dumako sa ating talakayan, tayo muna ay magkaroon ng isang palaro. Tawagin natin itong saktong salin para sa iyo. Ating alamin ang panuto, alamin ang katumbas na salita sa wikang Pilipino. Salin ito sa paraang tingin mo ay tama at katanggap-tanggap. Mangyaring ilagay ang iyong kasagutan sa comment section na may kita sa ibaba. Ano kaya ang salin ng beautiful? Sa ikalawa, ano ang salin ng school? Ikatlo, ano naman ang salin ng recipe? Ikaapat, ano ang salin ng kutsara? At panghuli, ano kaya ang salin ng boiling? Ayan, naway gumana ang iyong mga isip at nabuhayan ang inyong loob upang sa pagpapatuloy ng ating aralin ay buong lakas natin itong matutuhan. Mula sa ating munting palaro, may ideya na ba kayo sa ating magiging paksang aaralin? Magaling! Kung kayo ay nagkaroon ng ideya, ngunit kung hindi ay huwag malungkot dahil nag-uumpisa pa lang tayo. Halina't samahan niyo ako sa isang matagumpay na talakayan. Ngayon naman, ako ang inyong makakasama upang himayin at talakayin ang isa sa pinakamahalagang kasanayan sa komunikasyon at pagkatuto, ang pagsasaling wika. Ano nga ba ang pagsasaling wika? Ang pagsasaling wika ay hindi lamang paglilipat ng mga salita mula sa simulaing lingwahe o SL patungong tunguhing lingwahe o TL. Ito ay paglilipat ng kahulugan, kultura at diwa. Ayon nga kay Santiago 2003, ang isinasalin ay ang diwa ng talata at hindi ang bawat salita na bumubuo rito. Ibig sabihin, hindi mo kailangang isalin ang bawat salita ng eksakto. Mas mahalaga na maiparating mo ang tunay na kahulugan o mensahe ng buong pangungusap o talata. Halimbawa, mula sa wikang Ingles na He spilled the beans. Tamang salin sa wikang Pilipino, nabunyag niya ang sikreto. Maling salin nito ay ang natapon niya ang mga beans. Nakita naman natin ang pagkakaiba. Isa pang halimbawa, mula sa wikang Ingles na Don't judge a book by its cover. Tamang salin sa Pilipino, huwag kumusga batay sa panlabas na anyo. Ang maling salin sa Pilipino naman ay huwag husgahan ang aklat batay sa pabalat nito. Nakita natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Sa mga halimbawang ito, may kita na hindi mahalaga ang eksaktong pagtutumbas ng salita, kundi ang tamang kahulugan at mensahe ng buong pahayag ayon sa ideya ni Santiago. Ayon naman kay Lida, ang pagkasaling wika ay ang pagkasaling o paglilipat sa pinakamalapit na katumbas na mensahe ng tekstong sinalin mula sa pinagmulang lingwahe tungo sa tunguhang lingwahe. Halimbawa sa Ingles, I'm starving. Sa Filipino naman, nagugutom ako o ako'y nagugutom. Isa pang halimbawa, mula sa Ingles, keep the kitchen clean at all times. Sa salin sa Filipino, panatilihing malinis ang kusina sa lahat ng oras. Isa pang halimbawa para sa inyo, use clean utensils when cooking. Para sa tamang salin sa Filipino, gumamit ng malinis na kagamitan sa pagluluto. Mahalaga sa pagkasalin na hindi pinanatili ang ayos ng salita mula SL o pinagmulang lingwahe at hindi ang eksaktong salita, kundi ang pinakamalapit na natural na kahulugan sa target na wika upang madaling maintindihan ng magbabasa.
Alam niyo ba na may 5 mahalagang katangian na dapat taglayin ang isang mahusay na tagasalin? Una, sapat na kaalaman sa 2 wikang kasangkot. Kailangan na may malalim na pag-unawa sa wikang isasalin o source language at wikang pagsasalinan o target language. Ikalawa, sapat na kaalaman sa kultura ng 2 bansa. Nararapat na may pag-unawa sa konteksto, kaugalian at kultura sa 2 bansa upang maipahayag ng wasto ang kahulugan ng teksto. Ikatlo, sapat na kaalaman sa paksang isasalin. Mahalagang maunawaan ang paksa upang hindi magkamali sa pagpili ng tamang mga salita at matiyak na tama ang mensaheng matatanggap ng mambabasa. Ika-4, sapat na kakayahan sa pampanitingang paraan ng pagpapahayag. Nararapat na ang tagasalin ay may kakayahang gamitin ang wikang pagsasalinan ng may kasanayan, estilo at kalinawan. At ang panghuli, pagiging mapanuri at masino. Kailangang maging maingat sa detalye at kakayahang magsiyasat upang matiyak ang kawastuhan ng salin. Ano-ano nga ulit ang 5 katangian na dapat taglayin ng isang mahusay na tagasalin? Una, sapat na kaalaman sa kultura ng 2 bansa. Ikalawa, sapat na kaalaman sa paksang isasalin. Ikatlo, sapat na kakayahan sa pampalitikang paraan ng pagpapahayag. Ika-4, sapat na kaalaman sa 2 wikang kasangkot. At ang ika-5 ay ang pagiging mapanuri at masino. Bago isara ang makabuluhang talakayan ngayong araw, ay magkaroon muna tayo ng isang munting pagsubok upang tukuyin kung mayroon ba kayong natutuhan mula sa ating tinalakay. Para sa panutok, tukuyin ang isinaling pangungusap kung ito ba ay tama o mali. Isagot ang nakasasabay kung ito ay tama at nakasasabaw kung mali. Mangyaring ilagay sa ating comment section ang inyong kasagutan. Para sa una, sa Ingles, use clean utensils. Para sa Filipino nito, gumamit ng malinis na kagamitan. Ito ba ay nakasasabay o nakasasabaw? Sunod, sa Ingles, food should be served hot. Para sa salin nito, ang pagkain ay dapat ihain ng mainit. Ito ba ay nakasasabay o nakasasabaw? Sunod, sa Ingles, wash vegetables before cooking. Sa salin sa Filipino, hugasan ng mga gulay bago magluto. Ito ba ay nakasasabay o nakasasabaw? Para sa susunod, sa Ingles, it's raining cats and dogs. Para sa salin ito sa Filipino, umuulan ng mga pusa at aso. Ito ba ay nakasasabay o nakasasabaw? At para sa huli, mula sa Ingles, the kitchen is clean. Para sa salin sa Filipino, malinis ang kusina. Ito ba ay nakasasabay o nakasasabaw? Kumusta? Naway nakakuha kayo ng mataas na puntos at naway mayroon kayong natutuhan sa aralin na ating tinalakay. Kaya naman sa bawat salitang iyong isasalin, tandaan na ikaw ay bumubuo ng tulay upang magkaroon ng patuloy na pagkakaunawaan. Muli, ako si Ginoong Leonard Matulan. At ako naman po muli si Binibining Judith Marie David na nagpapaalalang ang pagkatuto sa pagkasaling wika ay mas masaya gamit ang salin-salin. Maraming salamat sa pakikinig. At hanggang sa muli nating talakayan. Paalam!